Sinalakay ng mga kapulisan ng isang warehouse sa Taguig City at sa bisa ng isang search warrant ay nahuli ang mga hindi rehistradong luncheon meat na tinatayang nagkakahalaga ng mahigit 3 milyong piso. Alamin ang impormasyon mula kay Pacho Woman Abigail Rojas. Nasabat ng mga operatiba ng Southern Police District Special Operations Unit ang mahigit sa 3.2 milyong halaga ng hindi rehistradong luncheon meat sa ikinasang pagsalakay sa isang warehouse sa Taguig City. Karaniwang binibili sa online, meron din bumibili dito ng rekta, ng bultuhan. Sa bisa ng search warrant ay sinalakay ng DSOU at Food and Drug Administration Field Regulatory Enforcement Unit ang 80 Korean product essentials sa Building L3, JY & Sons Compound Veteran Center sa Taguig City. Sa paghalughog ng warehouse ay nasamsam ang mahigit 1,300 box kung saan bawat isa ay mayroong 24 na pirasong Korean luncheon meat na may kabuuang halaga na mahigit sa 3.2 milyon pesos. Health risk para sa ating mga kababayan na maaaring maka-intake nito or food consumption. Bilang ito ay produktong pagkain na nakain natin mga kababayan, dapat nararapat po yan na dumaan sa Food and Drug Administration. Ang mga nasabat ay hinihinalang smuggled na produkto at hindi rehistrado sa FDA kaya't hindi tiyak ang kaligtasan ng mga consumers na makakakain nito. Kaugnay nito, nadakip sa naturang pagsalakay ang 4 na katao kabilang ang cashier o secretary na si alias Enahe, 44 na anyos ng Springtown Villa Tanza at ang may-ari ng subject ng operasyon na si alias Angelica, 29 na anyos, business owner at residente sa Fort Bonifacio, Taguig City. Nahaharap sa kasong paglabag sa RA 9711 o Food and Drug Administration's Act of 2009 ang mga suspek. Ang nasabing operasyon ay bilang bahagi na rin ng pinaigting na pagpapatupad ng batas at alintuntunin partikular na para sa kapakanan at kalusugan ng ating mga kababayan. Mula dito sa Taguig City, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Abigail Rojas. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.